don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel. Magandang hapon mga kabisdak. Nako, yari si Erwin Tulfo, nakahanap ng katapat. Yung katapangan at kayabangan ni Erwin Tulfo, tinalakan lang. Pinagmumura at dinodoro-doro si Erwin Tulfo ng isang, dalawa pala ho ito. Yung isa po dito ay Barangay Kapitana. Diyan sa Green Hills, talagang dinoro-doro ang naturang senador. Bago ang lahat, palike muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell. At maraming salamat sa pagsuporta sa Berada Aguila sa Lunes muli. Hanggang Biyernes po yan, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, baka pwedeng pa-subscribe po mga kabisdak. Nagulat po ako dito kasi grabe ang tapang ng naturang kapitana na talagang kinumpronta itong si Erwin Tulfo at dinuro at sinabihan pang I can also sue you for libel. Kakasuhan daw ng naturang kapitana ng libilo itong si Erwin Tulfo. May dalawa po sila yan, puro babae. Pinagdodoro po nila yung naturang senador. At tinawag pang sinungaling. Ay, gaba. Ginabaan din to ng mga Duterte. O ayan, pakampi ka kay Tambaluslos. O, panoorin po muna natin ang mga kaganapang ito, mga kabisdak. Panoorin kung bakit ba nagkaganon na yung isang senador ay dinoro-doro ng isang kapitana na isang babae at meron pang isang babae pa. Narito, panoorin natin. Nagkasagutan ng mga opisyal at residente ng Green Hills East Village sa Mandaluyong dahil sa planong construction ng 70-story condominium. Oy. Labag daw kasi ito sa zoning laws. Narito ang agenda report ni Hannah T. Uminit ang tensyon sa Green Hills East Village sa Mandaluyong dahil yan sa planong pagtayo ng higit 70-story condominium. Proposed high-rise daw ito ng Shang Properties Incorporated o SPI na may projected 9-year construction timeline. Na-acquire ito sa halagang 2.5 billion pesos mula sa San Miguel Properties, isang subsidiary ng San Miguel Corporation ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Kontra ang ilang mga residente, kabilang na si Senator Erwin Tulfo dahil sa paglabag daw nito sa zoning laws at kawalan ng konsultasyon. Nagsagawa ng town hall meeting ang mga residente kagabi. Many of us only learn about this project through informal channels. No formal notice, no public hearing, and no consent was sought from the residents, a blatant disregard of our rights and our voices. Ani Tulfo, mismong si Mandaluyong Mayor Menchie Abalos ang nagsabing approved ito ng barangay at Longeva o Green Hills East Village Association. Panahon pa raw ng kanyang father-in-law na si Ben Abalos Sr. Those elected or appointed to represent and protect our interests have failed to inform us, engage with us, or explain how such a massive development will proceed without our knowledge or input. Patay ka ganun. Ang tama niya, no? Pumunta siya dyan kasi kakampi ng residente, mga residents ng Green Hills East diyan sa naturang siyudad ng Mandaluyong, pati si Binhor Abalos, di ba? Mga Abalos tibag dito kay Tulfo. Ang problema, merong isang kapitana ng Wakwak, Barangay Wakwak po tawag yun, hindi Wakwak yung aswang, Wakwak sa amin yan. Pinaratangan ni Tulfo, nagbigay din daw ng permiso para makapagtayo ng 70th story na condominium. Nagalit. Ito. Panoorin po natin.
Umapela si Tulfo sa Mandaluyong LGU na i-review and if needed, i-revoke ang permit ng Siang Properties. Pero agarang bumuelta ang barangay sa senador. Anila, wala silang in-issue na clearance sa Siang Properties dahil hindi rin kumpleto ang documents nito at wala raw approval mula sa Patay. Jiva. So I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. Galit na galit, gustong manakit. Yan ay walang katotohanan. Saan mo daw yung pinagkukuha ng impormasyon? Erwin Tulfo. Kaya galit na galit yung mga taga-barangay. Hindi naman daw nagbigay ng clearance ang barangay. Pero pinapalabas ni Erwin Tulfo, senador, na binigyan ng clearance ang barangay. O ito pa, pakinggan nyo yung barangay kapitana. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. Nakahanap rin ng katapat. Nakahanap rin yung nang gumiba. Gumiba sa kayabangan. Ang yabang kasi. O ayan, hindi naman daw nagbigay si Kapitana Margarita Tanclimaco ng barangay Wakwak Green Hills East ng clearance. O bakit Tulfo pinaratangan mong nagbigay? Puta, harap-harapan guys, no? Dinoro. Dinoro. Kakasuhan daw ng libel itong naturang senador. Ayos. Ito. So before you start talking, you make your facts right. Aray ko! Bago ka magsalita, siguraduhin mo tama yung mga pinagsasabi mo. Tama yung mga datos mo. Puta mana-mana talaga yung mga anti-Duterte, mga ubob, no? Mga ubob polls. Mga senador, puro fake news na ngayon, no? Si Hontiveros, nagpakalat ng fake news. Tinabla ng Supreme Court. Ito naman, si Erwin Tulfo, harap-harapan, nagpakalat ng fake news, binara agad. Oh. Bago kang dumakdak, siguraduhin mo, tama yung mga, mga datos mo. Hindi po pwedeng, bira ka ng bira, fake news pala yan. O ngayon, nasabon ka, dinuro ka pa. Tinawag ka pang sinungaling. Tuloy, oh. Katunayan, maski sila, nagulat daw sa biglaang heads up tungkol sa pagtatayo ng gusali. Sinisikap din daw ng board makipag-ugnayan sa LGU, kaya lang they were allegedly snubbed by local officials. Para sa barangay, nagmistulang atake ang mga pahayag ng senador. Correct! By the Java board and by the barangay, you're double whammy, Mr. Senator. Your double whammy, Mr. Senator. Puta, nakakahiya, no? Tika lang, search ka ta. Anong ibig sabihin ng double whammy? Napadan Fernandez tayo, Yawards ito. Tulpok. Ano ka ngayon? Oh, hindi inaatrasan. Ba't ito nanalo, no? Double whammy. Ang meaning ng double whammy. Double whammy of taxation and price increase. Yan ang lumabas. Is a combination of two usual adverse forces, circumstances, or effects. O yan. Double whammy. Utakan na pa Dan Fernandez tayo, ha. Buang. Example of doubling, double hit, double cross, parang ganon. Double trouble, no. Doble yung paninira, doble yung black propaganda. Yun yung parang punto dyan, ha. Dobling paninira. Ayan, double whammy nga. Tama, double whammy. Double whammy. Ayan. A situation that is bad
in two different ways. Ayan yung ibig sabihin ng double whammy. A situation in which two bad conditions exist at the same time or two bad things happen one after the other with the cold weather and the high cost of heating. Parang ganon. Yun na nga, situation that is bad or two different ways. Double whammy nga. Nakahanap ng katapat. Yung pag-aakala mo, Tulfo, hindi ka palaga ng mga opisyalis ng barangay, babae pa, double whammy ka. So, libel case ang dapat na harapin mo. Pero paglilinaw ni Tulfo, nakuha niya ang info sa mismong alkalde at naroon siya sa town hall meeting, hindi para maging kaaway, kundi bilang isang concerned resident. Isang low-density residential zone ang Green Hills East na may height limit na 3 floors o 10 meters lang. Una nang naglabas ng board resolution ng JEVA na tumututol sa malalaking development sa loob ng village. Concern ng mga residente, nalulunod na ang Green Hills East sa diesel, naglalakihang delivery trucks at double parking, dahilan para maistorbo ang peace and order sa lugar. Sa reso na pinirmahan noong July 23, inuutos na walang may isyung permit para sa structures na lalagpas sa 6 na palapag o 18 meters at 10 palapag o 30 meters. Bawal din ang construction na magdadagdag ng higit 15 employees sa isang establishment. Sa ngayon, wala pa ring paglilinaw mula sa Mandaluyong LGU at Shang Properties. Pero kalaunay nagkasundo at nagkamayan pa ang mga residente at umuugong ang posibleng pagpupulong nila kasamang LGU. Para sa ilang residente ng Green Hills East, hindi ito panahon para maging divided. Panawagan pa nila, they're not saying no to development. They're saying yes to a smart, humane, and law-abiding one. Para sa agenda, Hannah T. Nagkasundo pala sa dulo. Kapitana, tuluyan mo yan. Double whammy, di ba? Alam mo, Tulfo, ikaw rin mali ka binibira mo no? Harap-harapan, nandiyan pala yung barangay kapitan at bago ka nagsalita, dapat chinik mo. Total, nandiyan naman yung kapitan, pinakita mo na, barangay kapitan, totoo ba to? Nagbigay ka ng clearance. Anong meron? Di ba? Bakit nagbigay kayo? Sabi kasi ng munisipyo kayo ang puta nilaglag dito pala si Tulfo. No? Anyway, tingnan po natin kung totoong magsampa po ng libel itong kapitana ng barangay Wakwak, East Green Hills, Mandaluyong City. Anyway, si Erwin Tulfo, sanay naman yan sa libel, no? 'Di ba convicted yan si Erwin Tulfo? Kaya nga hindi po yan tawag diyan, hindi nga na-appoint yan sa pagka-DSWD secretary kasi nga may kaso, convicted sa libel case. At yung isa nga po doon sa miyembro ng commission na appointed ay si Senatora Marcolita pala na naging kongresista noon. Kasama pala. O ito, tayo throwback tayo para malaman natin ang katotohanan. Baka sabihin ninyo, nandiyan naman si Bistak naninira na naman. Hindi ako naninira. Fuck yung uusapan natin. Huwag tayo tumulad kay Tulfo na puro mali yung dinala-dala niyang datos, kaya yan, pinagduduro kayo ng kapitana, babae pa, no? Nabahag ang buntot, no? Nakipagbati din pala. Akala ko matapang. Takot makakasuhan na naman ng libel kasi senador naman siya, di ba? O ito, throwback tayo. Ito ay malaking issue din po ito. No, na si Erwin Tulfo ay convicted sa kasong libel. Pakinggan natin. Dahil sa questionabling citizenship at libel case, mababypass sa ikalawang pagkakataon ang ad interim appointment ni Erwin Tulfo bilang kalihim ng DSWD. Nakanda naman daw ang mga sagot ni Tulfo at kumpiyansaan niya siya na mariri-appoint ng Pangulo. At nakatutok si Mav Gonzales.
Mababay pa sa pangalawang pagkakataon ang ad interim appointment ni Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo. Paliwanag ni Senate President at Commission on Appointments Chairperson Mig Zubiri, mag-a-adjourn na ang sesyon ng Kongreso ngayong linggo para sa Christmas break, kaya sa susunod na taon na matatalakay ang ad interim appointment ni Tulfo. Marami pa raw kailangang iresolba. Una, kulang pa ang mga dokumentong ipinasa ni Tulfo para patunayang hindi na siya American citizen. Pag-amin niya kasi sa CA, may hawak pa siyang US passport noong 2021. Ang pangalawa, ang DSWD Secretary is a bit more complicated yung issue ng kanyang conviction with finality sa Supreme Court. The Commission on Appointments has never confirmed anyone that has a final conviction. So, not on my watch. Sabi ni Zubiri, nang hihinayang siya kay Tulfo at bibigyan daw ito ng due process sa komisyon. Gusto ko siya, masipag siya. But we have to perform our constitutional mandate. Sagot naman ni Tulfo, I'm confident may sagot po tayo. We are ready now. We're just waiting for another schedule. Yung case ko po, pakinggan lang natin ha, throwback lang ito. Ay, iba naman po kasi dun sa status ko po. Hindi po kasi ako elected, appointed po. Isasabit lang po namin. May mga documents po kami. If you will ask it, our lawyers po are prepared to put our position. Kailangan po rin siguro lang reviewin. kumpiyansa rin daw si Tulfo na i-re-appoint siya ng Pangulo. Opo, because ang last instruction niya po sa akin lakas ng kumpiyansa dyan, pero hindi siya na-reappoint na mga kabisdak. Disaster, and then yung mga ongoing po namin, yung throwback lang yan, tuloy lang natin. Pag na-bypass sa ikalawang pagkakataon, kailangang i-reappoint ng Pangulo si Secretary Tulfo. At kung hindi pa rin lumusot sa ikatlong pagkakataon, kailangan na raw itong pagbotohan ng mga miyembro ng CA. Para sa GMA Integrated News. So maliwanag, si Erwin Tulfo ay hindi po talaga siya na-appoint sa pagka-DSWD. Unang-una, yung issue sa citizenship, mga kabisdak. So ito, may hawak siyang American passport. Bakit ito? Ito maliwanag ito, no, George, na merong na American citizen itong si Tulfo. Pero bakit nakatakbo ito sa pagka-senador? Binoto pa ng taong bayan. At may kasong libel, talaga sanay sa libel, no? 4 counts of libel. Ito 4 counts of libel po ito, mga kabisdak. Basahin nga natin. Si Erwin Tulfo ay may kasong libel. Kaya kung kakasuhan si Erwin Tulfo ni Kapitana, no, sanay na sanay po sila sa kasong libel. 2008 po yan. Tulfo was found guilty by the Supreme Court of the Philippines of 4 counts of libel and was sentenced to pay a fine of 6,000, yung multa for each count. And along with this co-accused, 1 million pesos to the complainant as moral damage. So, nagbayad siya ng 1 million pesos. So, pag libel ang pinag-uusapan, talagang sanay na si Erwin Tulfo, mga kababayan ko. Sana, tuluyan, kasuhan ng Kapitana. Kasi kita mo, gigil na gigil. Gusto nila duruin dyan Dapat din to ma-disqualified si Tulfo sa pagka-senador. Kung hindi siya na-appoint sa pagka-DSWD, bakit po inilik ito at pinagbigyan ng Comelec na mag-file ng candidacy? Samantala, si Uy na talagang Pilipino, dinisqualified, dapat din ito may magsampa ng disqualification case. Alam niyo po itong yung mga Tulfo brothers, lalo na po itong si Erwin Tulfo. Talagang pag tiningnan ko po, naglalaro ngayon sa politika. Kung saan po sila sa tingin nila nakakapabor at may grasya at pupunta sa kanila, doon sila papapanig. Kumbaga, sala sa init, sala sa lamig. Marunong maglaro itong Tulfo brothers. Talagang politician na sila. Traditional politician. Nung una, parang bilib na bilib tayo sa mga Tulfo. Pero ngayon, hindi nakakabilib, kundi nakakabweset. Totoo lang. Kagaya ng patungkol sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Di ba nung una, nagpalabas siya ng statement Ang sabi, gusto kong matuloy
ang impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Kasi nga, yan yung kagustuhan ni Martin Romualdez at doon siya nakalinya kay Tambaloslos. Na nung naging kongresista ito, siksik-liglig yata ng biyaya, kaya ganun na lang siya makapagsabi. Pakinggan natin yung sinasabi niya kasi ikukunik natin sa latest na statement. O ito po. Yun ang pinag-usapan, kaya ang tagal namin kahapon Ano ba talaga? Parang dami kilo. Yung personal position niyo po. Ako? Kaya tatanungin mo? Tuloy. Tuloy natin. Kasi ganyan tayo yung mga tao everybody, kasi siguro gusto mo lang totoo kaya ito. Even the spokesperson of the VP said we're ready. We will prove that the VP did not violate the Constitution. Tingnan mo. Then everybody siguro kahit tayo lahat dito, we want to see ano ba yan nandyan? Totoo ba yan? Siguro pa naman, paglatag pa lang ng mga pieces of evidence sa korte, makikita naman talaga kung may katuturan yung ebidensya o wala. Yun ang nakita ng Supreme Court. May problema. Pero siyempre, ang tao, nag-aantay, Hindi, no? Gusto niya dyan, tuloy talaga. Paano yan ngayon? Magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Pag nilabanan natin, di ba? Sabay, sabi na, hindi daw ito first time yung nagkagano. Pero kung lalabanan mo, we will have a crisis. And that's a bad example to our people. Kung Senate niya, umubra sa Supreme Court, dapat ang Supreme Court ang nagka-translate ng mga batas natin. We make the laws. Interpret. They translate the laws. Okay. Are you willing to sign that? Makita niyo na po. Well, napag-usapan natin kahapon doon, pero there's no such resolution. Ang napag-usapan namin, humingi yung minority ng hanggang August 6 para ma-review. Sabi ni Senator Tim, kayo mga lawyer, okay lang kayo. Senator Kiko, Senator Pia, paano ko yung mga civilian? 98 pages. So, pumayag din si Senator Marcoleta. Actually, Senator Marcoleta once said, kahapon, finish. Pero nakiusap, ang minority, bigyan niya kami ng chance para ma-review. Pumayag po sila Senator Marcoleta. Okay, tingnan mo yung statement niya dyan, no? Gusto niya ipagpatuloy yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara para daw malaman ng taong bayan. Pero nung bandang botohan, no, na iba yung mundo. Walang mga sinabi itong mga tulfo. Walang alam sa mga batas. Ang tanging bumida talaga si Senador Marcolita. Kaya no choice siya, kundi sumunod doon sa mga abogado na may prinsipyo na gustong sundin ang kautusan ng Korte Suprema. Kaya ang resulta, 19-4 at 1 yung abstain. Yung tulpo na yan, wala mang panindigan yan, walang sariling direksyon Kundi, kung saan ang karamihan, doon talaga siya. Nakita mo ba na nakipagdebate? Hindi. O yung bumoto siya, meron pa rin siyang palaman. Pero bumoto siya, pabor na ma-archive ang impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Bumoto nga siya. Pero may palaman pa rin, kumbaga merong hinanaing pa rin. Parang hindi pa rin niya tanggap yung kanyang boto. Dapat bumoto ka na lang ng no. Kasi bumoto ka nga ng yes, may palaman ka pa. Halatadong galit ka sa mga Duterte, napilitan kang bumoto kasi nga yung karamihan nandun, bumoto ng yes. Magiging tanga ka rin. Kumbaga, punta tayo sa mga matatalino para maging matalino rin tayong tingnan. Ito po yung palaman niya. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Tapang mo dyan, Bumoto ka lang ng yes. Ang dami mo sa pasakalye.
So talagang may galit kayo sa mga Duterte. Sa bagay, noon pa naman yung mga Tulfo talagang galit sa mga Duterte yan Kaya so hindi nila kaya yung mga supporters, mga DDEs. Talagang pinuputakti sila sa social media at binabash sila. Bakit sabihin mo na buksan ni Vice President Inday Sara yung kanyang account? Mismong sinabi na ng Commission on Audit na wala namang kababalagan. Kayo lang sa isip nyo lang. Hindi nyo matanggap-tanggap na malinis ang Office of the Vice President. Ikaw nga kongresista ka. Hindi mo naman nabuksan ang inyong mga libro. Ngayon nagiging senador. Ang dami mo ng utang sa taong bayan. Katotohanan ba? Bakit ayaw mong ipanawagan ngayon na buksan yung confidential funds ni Martin Romualdez? Buksan yung mga travel allowance? Buksan yung confidential funds ni Bongbong Marcos na bilyonis? Dapat ipinanawagan mo ngayon yung mainit na issue na flood control, PhilHealth, kung ano-ano pa. Yung pera ng bayan na bilyon-bilyon. Pinag-iinitan ninyo si Vice President Inday Sara kasi alam namin na meron kayong pansariling interest at yung gusto ninyo, yung puon ninyo, maluluklok sa pagka-Prime Minister. Ang problema, tinabla niya dyan Bumuto siya pabor na ma-archive yung impeachment complaint labang kay Vice President Inday Sara. No choice siya, kundi sumunod. Kasi bagito siyang senador, di ba? Hindi niya alam. Tiningnan mo, lahat ng mga veteranong senador, nandun na lahat Bumuto ng yes na i-archive ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Hala nga namang kukontra ka. Wala ka naman talagang panama, wala kang argumento. Hindi ka nga tumatama dun sa kapitana Ang ganda sana ng banatan nito. Sana ay magsampa, matuloy itong sinabi ni Kapitana Margarita Climaco ng Barangay Wakwak, East Green Hills, Mandaluyong. Sabi niya, di ba, pinipli natin kanina, I can also sue you for libel because we have not issued any clearance. Sabi niya, sue me. Naghamunan pa pala. Pero ang ending, wala rin pala to si Erwin Tolpo. Bahag ang buntot. Morong ang bayag. Yung kanyang yabang dinaig ng talak ng isang kapitana. Kapitana pa lang, tablado ka na Baka naman, tayo na, sabi siguro ni Tolpo, teka, baka tatamaan yung pagka-senador ko. Kailangan muna natin kumambyo. Atras muna tayo dito. Kasi ang sabi naman niya, yung pagpunta daw niya doon, residente rin pala siya, siyang chairman, ay para sa mga residente. Kaso sumubra lang ang yabang, sumubra lang ang galing, may tinamaan silang kapitana. Yung isa, sino kaya yun, yung naka-brown, nagalit na galit. Yung nagsabi, dubulwami ka! Ito lang naman yung na-highlight, Barangay Kapitan, si Margarita Climaco, na sana matuloy ng magkaalaman. Kamalas-malas ni Erwin, kabago lang sa Senado, nakahanap ng katapat at nagbanta pang kasuhan ng libel. Kung hindi siguro siya nagpakumbaba, baka matuloy yan. Pero hindi pa natin alam yan, kasi alam mo naman, yung mga politiko, oo, sabihin na natin na, pinapatawad ka, katapos ng banatan. Pero, kung may pride itong si Margarita Climaco, mukhang yayamanin tong kapitan na to Mukhang Chinese Kaya niyang tablahin si Erwin Tolpo. At paniguradong mapahiya lang itong senador na ito. Kaso, at the end ng balita ng bilyonaryo, nagkapatawaran daw. Akala ko maangas.
Akala ko maanga si Erwin. Di ba? Ipakita nyo yung yabang nyo. Total, nagharmona naman kayo. Magsampahan kayo ng kaso. Nang kami ay masaya. Kapitana lang pala ang makapagduro, babae pa, kay Erwin Tulfo. Bahag ang buntot, umurong ang yagbols. Natakot kay Margarita Climaco. See you po mamaya, alas 8:30. Mga kabisdak, mabuhay po tayong mga Pilipino. Bye-bye, ingat po tayong lahat.